po natin ang ating Pangulo ng Rampans Club, President. So yun mga boss, manonood tayo ng ice carving competition dito sa Paiti, Laguna. Dito sa carving capital of the Philippines. Kaya alright, let's go! Good morning guys. Good morning mga boss. So ayun, dahil fiesta bukas here at Paite, Laguna. So ngayon for today's video mga boss, manood tayo ng ice carving competition. So dito lang yan sa side, sa gilid. Ibang tayo nandito muna sa church. Ito yung church ng Paite. Napakaganda mga boss. Tapos dito mga boss yung marker niya. Ayan. Nakabilang siya sa Philippines Historical Committee. Ayan. Church of Paite. Paite was founded in 1580 by the Reverend Juan de Plasencia. Its stone church and its convent built in 1646, so napakatagal na mga boss, diba? Were ruined before 1717. The Reverend Francisco de la Fuente, OFM, ayan, constructed a stronger church in 1717, which was later destroyed by the earthquake of 1880. So na-disappear siya ng earthquake ng 1880. The church which the Rev. Pedro Galliano OFM built in 1884, so binalik siya ulit ng 1884, was destroyed by the earthquake of August 20, 1937. Na-destroyed siya ulit ng earthquake. So ayan siya, 1939. Hey, where's your slipper? Hey, get your slipper. Let's go. No. Get your slipper and you will go inside the church. Okay. And then mag-third tayo sandali sa church. Ayan, pasok tayo. Okay, let's go. Let's go, let's go. Go. Yeah. Yes. So ayun mga boss, dito ayan. Ito yung pinakalumang painting mga boss, ito. Ito yung painting na simula nung tinayo yung simbahan. Tapos ito naman yung nagiging ano niya, replica. Kasi sa kwento tinabunan to dati. Tapos ito yung tinabon niya. Yung tinabunan yung original paint. Okay. Let's go, let's go. Let's go there. Let's go. Yes, let's check the ice carving competition. Started or not yet. Let's go, let's go, let's go. So ayun, simbahan ng church ng Paite. Napakaganda. Ay, naghahanda na sila para sa fiesta. So ayun, lalabas na tayo kasi dito yung ice carving competition. Sa gilid, ayan. So ito po ay hatid sa atin ang ating Rampans Club. So tayong lahat po, mag-umpisa ay humingi nila ng gabay at tubal sa ating mahal na Panginoon.
Ang lahat po ay nananahan sa tayo para po sa isang panalangin. Ilayo po ninyo kami sa pagkakasala, ingatan po ninyo ang aming mga mata, ang aming mga bibig, ang aming mga mata, ang aming mga kamay, upang hindi po kami makagawa ng kasalanan, Panginoon. At linisin po ninyo kami ng banday ng dugo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samad na langit sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayo magsiupo. At para naman po bigyan tayo ng isang mensahe, tawagin po natin ang ating Pangulo ng Rampans Club, President Alvin Ban. So ayun, habang hindi pa nag-umpisa yung ice carving din kanina, nag-iikot-ikot muna kami. Pero sa tingin ko, nag-uumpisa na ngayon. Kaya papuntan tayo doon. Ayan, straight lang natin yan. So ayun guys, nakikita ko dito, ayan, nag-uumpisa na yung competition. Wow! Nagbabakbak na sila ng mga yelo. Tapos dito, tumbok natin dito, makikita natin yung Paite, yung kanilang municipal hall. Paite, Arts Capital of Laguna. Let's go! Ayun, nag-uumpisa na nga. Pabili pa ng ice cream! Let's go this side. Andun, may binili sila. Tama, diba? Doon kami sa kabila para madali tayo makita. Oh, ayun yung gamit ko.
Payong. Eto ba? Yan. You have umbrella. You want to sit down there? Go there, Pita, huh? Over there, Pita. Ayun mo. So time check po tayo, meron na lamang po tayo 1 oras at 18 minuto. 1 oras po at 18 minuto na lamang po. At least wala masyadong sinag. Okay lang yun, at least yung sinag niya, hindi maano, hindi direkta sa'yo. Dalawang araw eh. Okay, upang magbigay po ng ating mensahe, ang ating kagalang-galang Mayor Bokwen Cosico, hayaan po natin ipakilala siya at tawagin. Once again, palapakan po natin, Mayor Ronald Bokwen Cosico. Salamat, Michael. Siyempre, nagbibigay pugay po ako sa bumubuo ng Rampans Club sa pangunguna ng kanilang Pangulo, Mr. Obante. Palakpakan po natin ang Rampans Club. Ang Rampans Club po ay katuwang ng ating pamahalang bayan, isa sa NGOs na tumutulong sa ating pamahalang bayan. Ano po? Ang ating mga NGOs ay katuwang natin sa pagpapalago ng turismo sa ating minamahal na bayan ng Paite. At syempre, nagpupugay po ako sa mga bisita natin from Nueva Ecija, narito. At ang may mga pwesto pala ito sa Divisoria. Mga taga-Paite na mahilig mag-Divisoria, narito, puntahan ninyo, may pwesto sa Divisoria. Siyempre, ang mga taga-Fatima College, Our Lady of Fatima ng Santa Rosa, mga estudyante, narito po ngayon. Siyempre, ang ating balikbayan, Mr. Dunstein Baisas, apo ni Dr. Francisco Baisas, isang kauna-unahang taga-Paite na ginawaran ng ating pamahalaan sa larangan ng siyensya. Kaya siya ay tinanghal na pambayang. Kung magsaysay ngayon dito? Wala. Di ba na yung pita magsaysay? Okay. Ito po kasi ay taon-taon ay ginaganap at kung sino yung mananalo, siya ang mag-a-apply sa magsaysay at siya ang sasakay sa barko doon sa cruise ship. Yung po ang pinakang premyo dito. So wala pa lang ngayon ang magsaysay. So pakikipag-ugnayan po tayo sa magsaysay shipping lines para dito sa mananalo sa atin dito sa umaga nito. Pero ito yata yung mga mga veterans na yata itong mga kalahok natin ngayon Parang nakita ko si Ryan Baldemo. Asan si Ryan? Ay, Ryan! Philippine Star, kahapon magkasama kami sa Senado. Ako ang nag-iisang taga Paete na taga Laguna na inimbita ni Senator Bam Aquino para sa mga school building dito sa buong Pilipinas. So doon sinabi ko ang mga problema ng bayan ng Paite.
ang mga building sa bayan ng Paite, sabi ko, bagong lipunan pa, patalong pa ni Presidente Marcos Sr. Ngayon ay bagong Pilipinas na. Kaya dapat bigyan na muli ng bagong building ang bayan ng Paite. Kahapon, outright na kami ay matapos ng committee, nangako na agad ng Department of Education, bibigyan na agad ako ng worth 12 million buildings para sa Kinale Elementary School. Nilalakad ko na rin po yung sa Paite Central. Magbobowa kami next week para naman sa Paite Central at syempre sa iba pang eskwelahan sa bayan ng Paite. Kinakailangan tayong patuloy na manalangin. Kinakailangan tayong unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Sa mga nangyayari at nagaganap ngayon sa ating sa bansang Pilipinas, matuto tayong umasa sa Diyos. Ito ang nangyayari sa ating bayan ng Paite, kung bakit ang bayan ng Paite ay patuloy ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Bukas, ipagdiriwang income lamang ay 124 million pesos noong 2022. Ngayon, ang bayan ng Paite, ang income na natin itong 2026 ay 203 million pesos. Tayo ay 4th class ngayon sa susunod na reclassification ng ating mga municipalities. Hindi na tayo dadaan sa third yawa ng Diyos at ako'y pinahintulutan pa na ako ay mga maka-third term. Ito ang pangako ko sa mga taga-Paite na bago ako bumabasa at yung third term, ang bayan ng Paite ay magiging first class municipality. Wrong to number 1. So, salamat sa mga NGOs na katulad ng Rampans sa inyong patuloy at suporta at patuloy tayong manalig sa ating minamahal na poong may kapal katulad ng nangyayaring nagaganap sa ating bayan ng Paite. For 3 consecutive years, ang bayan ng Paite ay SGLG awardee ang bayan ng Paite. For 3 consecutive years, ang bayan ng Paite ay unqualified opinion sa Commission of Audit. Ibig sabihin, ang ating pamamahal sa gobyernong tama, sigurado ang biyaya ng Diyos ay higit at sapat sa Diyos at sa bayan. Buong kababahang loob ko po kayong paglilingkuran. Magandang umaga po sa ating lahat. Once again, palapakan po natin, Honorable Ronald P. Cosico. Talaga namang hindi nagsasawa para sa kanyang pangarap sa bayan ng Paite. Kaya patuloy lang po tayong manalangin at suportahan ang lahat ng programa ng ating pamahalaang bayan sa panguna po ng ating minamahal na punong bayan, Ronald Bokwe Cosico. Maraming salamat po. So time check po tayo. Meron na lamang po kayong 41 minutes. 41 minutes na lamang po.
Dito, pagkatapos kunin mo na to. Sayang, baka hindi ko po abutan eh. Paggabi na, kahit na yan mo eh. Alas 6 na rin ako nakauwi. Kasi hindi ko makakagya. Well, nagkayamin dyan. Ginabi na po na. Bayan saan na nga ako. Ano na yung alauna po pala? Ako, Marami po. So remind lang po doon sa ating mga participants. So ngayon, ang announcing po ng winner natin ay isasabay na po natin mamayang hapon. Ano po? Doon sa ating fruit and vegetable carving competition. Ano po? So, after po nito ay babalik po tayo mamayang hapon para sa Baka po malasing ako rito eh. Balik pa ako. Balik pa ako.
Next po, mayroon na rin po ba? Bigay lang po ng signal. Number 3, tapos na rin po. Racer, ano? Hanggang bukas. So huwag muna natin pong lapitan. Ano po, makikisuyo na po. Hayaan po muna natin yung ating mga hurado ang nandyan sa gitna para po bigyan ng puntos yung mga ginawa ng ating mga kalahok. So mamayang hapon naman ang ating fruit and vegetable carve. Yung engineering ang tabay lang. Okay na ba? May ticket na? Pag may ticket, may passes. So, nasa inyo po mga kamay ang desisyon kung sino po ang ating magwawagi para sa ating ice carving competition. Yeah. O ayan, meron na mga Patay! Nakuraduhan naman yan. Boss, baka na video ha. Happy viewing kay Arvin Paigani. Ano naman yan, Kuya Harold? Walang ganyan sa menu.